Hello guys! Welcome to Team Apron TV. Please don't forget to like, share, and subscribe. Hello Team Apron! Welcome to our new vlog, and this time ay nandito po tayo sa Singapore dahil sasakay tayo ng largest cruise ship ng Disney Cruise Line, which is the Disney Cruise Adventure. And take note guys, this is the only Disney cruise ship that operates in Asia. After we checked out from Rest Hotel Bugis ay nagbook kami ng Grab going to Marina Cruise Terminal kung saan nakaport ang barko. So pagdating nga namin sa cruise terminal ay marami ng tao. We are scheduled for 1:30 PM to 1:45 PM na registration. Kaya lang, ang checkout kasi sa hotel ay 11 AM. So since wala na rin naman kaming ibang pupuntahan at ayaw naman namin gumala na dala-dala yung mga bagahe namin, ay dumiretso na kami sa port terminal. So we arrive around 11:30 AM, so 2 hours early. Nung dumating kami ay mga 12 noon pa lang na mga guest ang inaalaw na pumasok. So malamang yung mga naghihintay din dito kasama namin sa labas ay mga napaaga din ng arrival. So maybe you're wondering kung paano malalaman kung anong oras ka dapat magre-register sa port. So ganito siya, kapag nag-book ka ng cruise, makaka-receive ka ng email kapag pwede nang mag-online registration. Doon sa email ay may mga options ng time kung anong oras mo gustong mag-check-in sa port. So in our case, pinili namin yung nakita namin na maaga, which is the 1:30 PM. Pero di ko in-expect na meron pa palang mas maaga doon. Well, 6,000 plus passengers ang kasama namin sa cruise, so malamang may mga keyboard warriors at nakapili ng mas maaga kesa sa amin. Kaya kapag kayo ay nag-Disney Cruise at nakareceive ka agad ng email, pili ka kaagad ng pinakamaagang time. So, if ever naman ang check-in time mo ay lumampas na and you arrive late, ay hindi ka na pipila. Diretso ka na papasok sa port. So, ipakita mo lang yung proof of your online registration with Disney Cruise na may QR code. So, ang tip ko sa inyo, arrive around 1 hour before your arrival check-in time. Kasi kagaya namin, 1:30 PM pa kami nakaschedule pero tinawag yung time namin, yung batch namin ng 12:30 PM. Remember that you need to allot time for the baggage drop-off. Yan ang una mong gagawin pagbaba mo sa cruise terminal. May malaking signage sa labas ng port terminal na may nakalagay na baggage drop-off. Then lapit ka sa staff, pakita mo lang yung online check-in form mo, then sila na maglalagay ng baggage tag. Take note na wag nyong ilalagay sa check-in baggage nyo yung mga essentials like passports, documents, and kung may gamot, make sure na naka-hand carry dahil makikita nyo na ulit ang inyong mga bagahe sa labas ng inyong cabin. Kindly take note din ng mga bagay na bawal dalhin sa loob ng cruise ship. Ayan. And since magdi-Disney Cruise ka na rin lang, edi effortan mo na yung OOTD mo. Kung mapapansin nyo, marami ditong mga guests na may mga traces of Disney yung kanilang mga outfit. May mga naka-headband ng Mickey Mouse or Minnie Mouse. May mga naka-t-shirt na may mga Disney, Pixar or Marvel characters. And yung mga batang babae naman, mga naka-Disney princess talaga. And yung mga batang lalaki, mga naka-Marvel characters. So in our case, since meron kaming printing business, nag-print kami ng 3 sets of t-shirts na may Mickey Mouse and Minnie Mouse with our names. And caution lang po, especially sa mga magulang na may batang kasama, na gabayang mabuti yung mga bata. Kasi hindi pa nagdi-Disney Cruise, baka hindi matuloy dahil nagkaroon ng emergency. Habang nakapila kami, ay may mga pumasok na mga emergency responders sa port terminal, and after a few minutes, lumabas sila assisting a mother carrying her son with a splint doon sa braso ng bata. So pag ganyan, hindi na sila matutuloy sa cruise.
Pero importante is okay yung bata. So pagpasok namin sa cruise terminal ay another pila ulit. Pero don't worry, may mga nag-a-assist naman dyan and hindi naman siya ganun katagal. This line will serve as the initial verification. I-check dyan kung yung arrival form mo ay tugma doon sa information and picture na in-upload mo during the online check-in. So if you're asking kung kailangan ba ng visa para makasakay sa Disney Cruise, hindi kailangan. Visa free po ang lahat ng Southeast Asian countries for Filipinos. It is also important to note na hindi magdadak ang Disney Cruise to any port. Actually, in our entire cruising history since 2014, this is the first time na makakaranas kami ng isang cruise ship na hindi magdadak to any country for shore excursion. So puro dagat. From Singapore, maglalayag yung barko sa South China Sea, then babalik ulit ng Singapore. Kaya kung may mga kakilala kayo na may mga seasickness o yung mga mahihiluin sa biyahe, bagay na bagay sa inyo to kasi banayad lang yung takbo ng Disney Cruise. Since wala naman silang inahabol na port call to any other country. So highly recommended to sa mga bata at sa mga seniors. And guys, Disney Cruise to, para to sa lahat. Kaya kung pinapanood mo to ngayon, sign na to. Mag-book ka na. Have a room number? Yeah. Ba't maayos yung sa inyo? Ba't maayos kayo, mami? Ba't ako After this ay i-check na yung mga hand carry bags for prohibited items. So for example, meron kang dalang extension cord sa iyong hand carry bag, i-confiscate yan. Pero pwede naman yan makuha on the last day pagbaba ng cruise ship. So after that, ay proceed na sa second floor for final check-in. Yung check-in counter kasi na nasa baba, nakikita nyo ngayon ay para sa mga guests na may mga dalang strollers. Ang hassle nga naman kung aakyat pa sila sa taas, di ba? So this is the last part of the check-in process. Bale, pag akyat nyo dito ay meron ring pila pero mabilis lang din dahil maraming counters. Maraming nag-a-assist na staff. Siguro inabot lang kami ng mga less than 10 minutes bago kami na-assist for the final check-in. So sa final step na to ay dito na i-check yung mga online information na provide mo versus your passport. Also, you need to fill up the online declaration form. Itatanong lang doon kung meron may ubo sa inyo, etc. I-click nyo lang parate no kahit meron naman, char. At kung napanood nyo na yung mga cruise vlogs namin sa Royal Caribbean Cruise and sa Resorts World 1 and sa Norwegian Jewel, mapapansin nyo na lahat sila ay kinuha ang passport namin. Makukuha lang ulit namin yung passport namin the day before mag-end yung cruise. Pero dito sa Disney, hindi nila kukunin yung passport nyo. Bakit? As mentioned earlier, ay walang pupuntahang country yung entire duration ng cruise. Puro kayo nasa dagat lang. So, no need for the passport. And since nasa Singapore tayo guys, hindi matatatakan ng stamp ang inyong mga passport. Suggestion ko na rin sa inyo mga ka-Team Apron, especially sa mga may kasama mga bata at mga seniors na magdala kayo ng ID lace. Thank you. So para sa ID lace na may ID holder, para yun sa key card nyo sa room. Para hindi mawala at madaling hanapin. Kasi remember, hindi nag-a-accept ng cash inside the cruise ship. So if you're going to purchase something like souvenirs or merchandise, you're going to use your key card as your credit card inside the ship. And remember na ang currency nila inside Disney Cruise ay US dollar, not Singapore dollar. So, the final step before boarding the ship is to undergo the immigration process. But before that, you can have your photo taken as a souvenir. Take note na optional lamang yan. So, if ayaw mong magpa-picture, pwede ka nang dumiretso sa immigration. Hello, good afternoon. Yeah, good Next afternoon. picture before Yeah. coming on board. Let's go with number 3. Number. Alright, thank you. Thank you. Salamat po. Salamat. But if you opted to have your photo taken, pwede naman. So yung mga photos nyo, makikita nyo yan later sa TV sa loob ng cabin nyo.
And may instruction doon kung gusto mo siyang ipaprint. But of course, may bayad. After this, dumiretso na kami sa immigration and this is it. It's time to heal our inner child, ganun. As you can notice, no, yung color combination ng mga Disney cruise ships like this Disney Adventure ay based on the Mickey Mouse iconic look, which is the black, red, and white. And yung bright color yellow naman na sapatos ni Mickey Mouse ang siyang kulay ng kanilang mga lifeboats. Sa ibang mga cruise ships na nasakyan na namin like the Royal Caribbean Cruise ay yellow din ang kanilang mga lifeboats. But it is the Disney cruise ship that first deviates from the normal standard color na dapat ang mga lifeboats ay color orange. As a matter of fact, ay kumuha pa ang Disney Cruise ng special permit from the US Coast Guard para gamitin ang color yellow. Hanggang eventually ay nagsisunuran na rin yung iba't ibang mga cruise ships. Ayan. So, are you learning? Eto, ayan, papasok na tayo sa loob ng Disney Cruise Adventure. I-scan lang nila ulit ang inyong port arrival form na may QR code. Then, you are free to go kung anong gusto nyong gawin sa loob ng barko. Make sure lang guys na lahat dapat ay may Disney Cruise app. Very crucial yan para ma-check nyo kung saan at anong oras yung mga activities, anong oras mag-o-open at magsasara yung mga restaurants at kung ano-ano pa. Hello, princess! Akit tayo. Thank you. Si ano din. So, akala namin ang una naming mamimit pagpasok ng barko is either si Mickey or Minnie Mouse or any Disney princess. Instead, si Aladdin of Ababwa pa pala ang una naming mamimit. Pero gaya ng madalas naming ginagawa sa mga cruise ships na pinupuntahan namin, before anything else, syempre kakain muna tayo. Aba, matagal naming inipon yung gutom namin. Kaya from deck 7 ay dumiretso kami ng deck 17 sa buffet restaurant. Bale, malaki itong Pixar Market Restaurant kaya hindi rin kami nahirapang maghanap ng upuan. Tanaw mula rito yung Royal Caribbean's Ovation of the Seas na nasakyan na rin namin last year. So from the name itself, Pixar Market, this restaurant features artworks and screen caps from different Pixar movies like Coco kung nasaan kami ngayon. Aside from that ay merong Ratatouille, Toy Story, Cars, Turning Red, Monsters Incorporated, and many more. Yan yung mga usual food selections dito. Bali, ikutin mo lang yung buong Pixar Market, makakarami ka ng dampot ng pagkain. Take note na only yan, kaya make sure damihan mo yung dampot mo para sulit yung bayad mo. Bali, yung mga food dito ay mixed selection ng American, Asian, and Indian cuisines. So if ever you're going to explore the Pixar Market, you will find na yung food selection dito sa part na to ay ganun din yung food selection in other sections. But with some variations, kasi I noticed na may mga food sa kabilang section na wala dito. So while eating ay nakatanggap kami ng message from the customer service na yung isa naming check-in luggage ay na-hold. Kaya kailangan naming bumaba sa deck 5. So since andito na rin lang kami ay we decided na rin na i-explore yung ship sa part na tinatawag nilang Town Square. Yung Town Square ay makikita sa midship ng Tower 5, 6, and 7 na isang fairy tale theme area. Maraming makikitang mga shops dito, lounges, restaurants, and entertainment areas used to celebrate Disney princess stories. The Town Square is one of the 7 primary theme areas inside the Disney Cruise Adventure. So abangan nyo rin mga ka-Team Apron yung gagawin naming vlog featuring the 7 theme areas inside this cruise ship. Malalaman mo na nasa Town Square ka kapag ang design ay mala forest. Kagaya nitong Tiana's Bayou Lounge, inspired from the Disney movie The Princess and the Frog. Oh, Goofy. At dito nga namin nakita si Goofy. Blessing in disguise din talaga na na-hold yung isa naming luggage. Kasi kung hindi naman na-hold, malamang wala kami dito sa Town Square.
At alam nyo ba guys na sobrang hirap magpa-schedule ng meet and greet sa mga Disney characters and Disney princesses. Paunahan to the max kaya hindi lahat ng passengers sa cruise ship ay mabibigyan opportunity na maka-meet and greet sila. Kaya mga ka-Team Apron, if you're watching this, ang major tip ko sa inyo, after nyong kumain sa Pixar Market Restaurant, ay dumiretso na agad kayo sa Town Square, Deck 5, 6, or 7. Diyan nyo sila mamimit and greet na hindi kailangan ng appointment at wala masyadong pila. I got some friends. If we get photos with you. One. Amazing. You just Oh, baby ko. welcome. You want? Kesa. Yeah, pwede naman. Of course. Oh, Captain. Are you driving the bike as this goes? I thought so. Hi. Okay. Picture. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. One down, so hindi na namin kailangan pang i-book for meet and greet si Goofy. Astig din dito guys kasi this is the first time naka-experience kami ng cruise ship na naka-escalator. So habang pinag-uusapan namin kung gaano kami kaswerte na na-meet namin si Goofy, guess what? It's Mickey Mouse on the house! Sa lahat pa naman ng mga Disney characters, eto ang ultimate goal, Mickey Mouse yan. Kaya pila agad kami. At naswertihan pa kasi kami yung last na pinayagang pumila kasi marami pang gustong pumila after us pero hindi na pwede. Marami pang nakiusap kay ating staff pero hindi na talaga kinaya. So kung gusto mo ng guaranteed meet and greet sa mga Disney characters, abangan mo yung paglabas ng schedule between 4 p.m. to 6 p.m. Pero dapat keyboard warrior ka. Pabilisan yan kasi mabilis siyang mawala. Actually, wala talagang definite time kung kailan lalabas yung mga schedule. Yung iba, pagka-connect pa lang nila sa Disney Cruise na Wi-Fi sa port ay nakapag-book sila. Yung iba naman, based on their experience, ay after the master drill ay dun lumabas yung mga schedule. Don't forget din na magpa-picture sa mga photographers for the memories, diba? Near the Walt Disney Theater ay pwede rin kayong bumili ng exclusive Disney merchandise when you buy popcorn and drinks. That is for the popcorn, sir. This is for popcorn. So when you buy this and when you refill, you only get the popcorn for $2. The regular one is $5. Yeah. Oh, this is a screaming squeaker. Thank you. How much is it? This is $20, sir, with the popcorn. This is a kitty bag. Same price? Yeah, same price. This is like 18. What is the screen? Here when you press here. But these are for a drink. Soda for the drink. It's a drink and you look on the cup. So if you're planning to purchase naman ay itatap mo lang yung keycard. So bahala na si Batman sa final bill. So good luck sa'yo kasi hindi naman Disney si Batman. So sa kakahanap ko nga kung saan pupuntahan yung na-hold naming luggage, ay napadaan ako sa Enchanted Summer Restaurant sa Deck 6. Ito yung tinatawag na Olaf Room based on the Arendelle Summer Solstice. Iba kasi yung Maximus Room based naman yun sa movie na Tangled. So kung mapapansin niyo yung architecture na to sa gitna, it is based on Elsa's castle with the chandelier na snowflake. And yung bar na yan sa gitna, yan yung Tiana's Bayou Lounge kung saan nakita natin kanina si Goofy. So ito namang wing na to ay papunta sa guest services. Remember na part pa rin ito ng central hub na Town Square. Sa lahat ng cruise ships na napuntahan na namin, laging busy ang guest services every first day. Kaya hanggat maaari, iwasan nyo yan. Actually, dito ka nga dapat itatanong yung tungkol sa luggage. Kaya lang, ang daming tao. And naalala ko dun sa message na tanggap namin ay sa aft or back ng ship kami pupunta, hindi sa mid.
So ito na nga, dahil sa extension cord and gunting kaya na-hold yung luggage namin. So wag na kayong mag-attempt magdala. So after this ay pinagpatuloy na nga namin yung paggagala namin sa loob ng barko. At dito nga kami napadpad sa San Francisco Street. Based on the movie na Big Hero 6 kung saan kinaaliwan natin yung karakter ni Baymax. Astig dito guys kasi para kang pumasok sa ibang mundo. Imagine, ang liwanag bago ka pumasok sa San Francisco Street. Then all of a sudden, biglang gumabi. Futuristic night city market ang atake. And take note guys that this is also one of the 7 Disney themed areas inside the cruise ship. And guess what guys, may mga secret entrances dito na para lamang sa mga teens at mga twins na tinatawag. The Vibe is a cool hangout na para lamang sa mga teens, usually ages 14 to 17 years old. And yung Edge naman ay para sa mga tweens or pre-teens ages 10 to 13 years old. Yung Big Hero Arcade naman offers unlimited gaming experience open to all. All you have to do is to tap your keycard and you are free to play. Yes, no coins or extra credit needed. Laro lang ng laro at nood lang din ng nood dahil merong 4 na Baymax Cinemas dito kung saan piniplay ang mga Disney and Pixar movies. Eto tip ko sa inyo, para ma-appreciate nyo yung buong Disney cruise nyo, sa bahay nyo pa lang ay mag-movie marathon na kayo ng mga Disney and Pixar movies. Kasi for example ako, naintindihan ko lang yung whole concept ng San Francisco Street nung nirewatch ko yung Big Hero 6 doon sa loob ng cabin namin. Yes po, pwede po kayong manood ng mga Disney and Pixar movies sa TV sa loob ng cabin nyo. Pero kung ang trip mo ay manood sa Baymax Cinema, May well, I have go. your attention, please? This is the officer of the watch speaking from the bridge. Starting in 10 minutes' time, we will be sounding our emergency alarms. These alarms are for our crew drill, and we ask that you, our guests, please disregard these alarms and continue to enjoy your day. Currently, nasa deck 7 kami mid-ship nung narinig namin yung announcement from the bridge. So preparation pa lang naman yan for the mandatory master drill. So yung nadaanan natin na TWGT and yung Batcha Coffee, kahit hindi na kayo bumili niyan, meron yan sa mga cabin rooms nyo, provided yan. So araw-araw kayong susuplayan ng room attendant nyo, basta itago nyo lang ng itago. Alam nyo na yan, malaki na kayo eh. Ito naman yung D-Lounge, which is a family-friendly entertainment center. And ang BBD Babidi Boutique, which is a Disney salon that offers magical transformation to your children ages 3 to 12 years old para maging mga Disney princess or knights. Remember nyo pa ba kung saan galing yung praise na BBD Babidi? Yes, yan yung ginamit na magical praise ni Fairy Godmother. Kanino? Tama kay Snow White and the Seven Dwarfs. Ayan tayo eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, before kayo mag-Disney cruise, manood muna kayo ng mga Disney movies, okay? Actually, na-realize ko lang din yan after kong ma-rewatch yung Cinderella after the cruise. Kaya highly recommended talaga na before the cruise kayo mag-rewatch. And sa banda rito naman ay makikita ang Pix Photoshop sa Deck 7 Forward, which is a one-stop shop to view, download, and purchase your cruise photos. So after this ay sumakay na kami ng elevator from Deck 7 going to our cabin sa Deck 12. Specifically located sa forward port side, meaning sa bandang unahan ng ship or the bow side, sa port side meaning sa kaliwa. Hindi kompleto yung cruise experience mo kung hindi ka maliligaw sa loob ng cruise ship. Especially sa mga cabin kasi pare-pareho yung itsura. Pero ibahin mo sa Disney Cruise dahil siguradong maaaliw ka sa mga makikita mong mga personalized designs na ginagawa ng mga guests sa kanilang mga cabin doors. Ang tawag dito ay pixie dusting, which is a traditional voluntary action or event na exclusive mo lang mararanasan sa mga Disney cruise ships. The whole concept of pixie dusting is all about art or act of random kindness, kung saan you're going to give something to some random strangers. Anything like candies, pens, magnet, notes with words of encouragement,
or any personalized souvenirs with Disney touch on them. Huwag mo lang din kakalimutan na maglagay ng mga pocket organizers o yung tinatawag nilang fish extenders para paglagyan ng mga gift. So kung mapapansin yung mga nilalagay nila sa mga cabin doors, yan ay mga dimagnet. Bawal kasing gumamit ng mga tapes. And since this is a random act of kindness, you are giving gifts without expecting anything in return. Pero kung gusto mo ring makareceive ng something doon sa pinagbigyan mo, don't forget to put your cabin door number doon sa gift na ibinigay mo. So kung mapapansin nyo, maraming career mode dito kapag pixie dusting. Effort kung effort sa pagde-design ng cabin door. Pero yun nga lang, since pixie dusting to, expect nyo na possible mawala yung mga magnet designs nyo sa door. Kasi syempre, iisipin ng ibang nagpipixie dusting na yan yung mga willing nyong ibigay kapalit ng ibibigay nilang gift sa inyo. Kaya yung iba naglalagay ng note sa kanilang mga cabin door na wag kunin yung ganto, wag kunin yung ganyan, para clear sa mga magpipixie dusting and para maiwasan mo na rin na magpo-post ka eventually sa mga FB groups or WhatsApp groups ng Disney na you are looking for ganto, ganyan kasi nawawala. Di rin yan kasi may iwasan minsan since iba-iba yung mga nationalities and of course iba-iba yung personalities ng mga cruise passengers. Ang matindi dyan, kung may mga pasahero na akala mo nagsha-shopping for free, iniikot buong barko, bawat cabin may kinukuha. Malamang baka politician yan, char. Hoy! Ito po, kumukuha po. Pwede mo siya kumuha sa room natin eh. Saya yarn. In our case ay hindi kami nakapag-participate sa pixie dusting. Hindi kami prepared kasi akala namin pang kids lang yung ganyang activity. 12 years old na yung anak namin. So sa entire duration ng Disney cruise namin ay isang pixie dust souvenir lang ang aming kinuha doon sa nakita nyong cabin door na may nakalagay na note na we can take one. And as you can notice na marami ring mga cabin doors na walang pixie dust decoration since voluntary lang naman talaga siya. So ayan, nauna na yung luggage namin dito. Isa pa lang yan kasi nga na-hold yung isa. So to follow yun. So dyan yun na rin makikita yung inyong cabin key cards. Posted na rin sa aming YouTube channel, Team Apron TV, yung aming cabin tour vlog. Eto siya at ang link ay nasa comment section. So don't forget to subscribe for more Disney Cruise vlogs. Malaking tulong yan for sure kapag kayo naman yung nag-Disney Cruise. Saglit lang kami actually nagstay sa cabin room kasi required nang bumaba para sa master drill. Makikita sa keycard mo yung master station nyo. Remember that this is mandatory safety drill. Required lahat umattend ng mga guest passengers. We kindly ask you complete this important safety requirement immediately. Hindi pwede na representative lang ng cabin nyo ang a-attend. As in lahat. Walang takas yan kasi itatap yung keycard mo sa registration machine nila. Saglit lang naman yan kasi ituturo lang naman dyan kung paano isuot yung life jacket. Take note lang guys na bawal mag-picture or video taking while the procedure is ongoing. Fasten the buckle and tighten the waist belt. So after the master drill is you have all the time in the world para gawin yung mga gusto mong gawin sa loob ng cruise. In our case ay dumiretso kami sa deck 5 para sana tumingin-tingin ng mga souvenirs kasi nabasa namin na mabilis nga daw maubos yung ibang items during the first day pa lang ng cruise. Kaya lang 9:30 PM pa mag-o-open yung dalawang souvenir shop sa deck 5. Kaya we decided na bumalik muna ng cabin para i-open yung 2 sets of souvenirs na in-order namin before the cruise. Yes po, pwede kayong umorder ng mga merchandise na ino-offer sa Disney Cruise app before the cruise. And take note na yung mga items na to ay hindi nyo mabibili sa loob ng barko. Saro mo yung kurtina, baka masilaw tayo. Congrats on your graduation. Thank you for taking a moment to review some important safety information. Your participation in this afternoon's mandatory emergency drill is very important to handle an emergency and how to put on. Wow! it. Wow! How to put on. Wow! How to put on. 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 How to put on.
All life jackets on board are Kita mo yung pera? lockers adjacent. Oh, meron. So, In the likely event of an emergency, wow, ang sizes ganda. Ang ganda naman pala eh. infants. Jackets are fitted to the light section while in the water. Congrats on your graduation and mommy and daddy. In accordance with international Free maritime adventure law, family bundle. short but very. Please check with your stateroom host or hostess or any crew members in your area at any time if you have any questions. Mami, At the beginning of the ship's whistle and the alarms throughout the ship. Information is also available in the Cruise Line Navigator app. Please take the time today Ang ganda rin pala yun, eh. with flight to your assembly station. Your assembly station is also printed on the front of your Key to the World card. ano yan? Ano to? Game pa yan? Ay, game to yung i-shot dito. Directly to your assembly station activities counselors. Crew members will check you in and give you additional information and instructions. If at any time during your cruise you require urgent medical attention, you should contact the health center directly by calling the medical emergency line from any ship's telephone. Ay, mali. You can call the health center from any ship's telephone. Visit the ship center directly. Sofia Ayesha. Guest lobby. Please contact Okay na. Wait lang. May ilalabas ako. Maganda yung mga souvenir items guys, especially yung mga bags. So, if you're planning for a Disney cruise, huwag ka nang magdalawang isip dahil super worth it siya. Bale, 4 sets of merchandise ang pwede nyong pagpilian sa Disney app. And iwasan mong mag last minute decision kung bibili ka ba or not dahil selling closes 3 days before your check-in day. Tandaan niyo yan. So after this, we decided na umakyata ng deck 17 kasi paalis na yung barko from the port. Ito yung isa sa mga pinaka-busing lugar sa loob ng cruise ship since ito yung amenity and recreation deck. This area is known as the Toy Story Place. For sure, dito kayo madalas yayayain ng mga anak nyo para mag-swimming at mag-unli ice cream and unli pizza. From here ay tanaw ang mga kaganapan sa Disney Imagination Garden, which is also one of the 7 theme areas na located sa Deck 10 and 11. Unlimited din ang inumin dito, pati kape, tsaa, and soft drinks. Sa mga kids naman na gustong mag-swimming sa pool, provided ang life jacket sa kanila for free. Reminder lang sa mga parents na kapag ang kids ay below 12 years old and magpupool, required ang adult and parental supervision. Required ang mag-shower before maglublob sa jacuzzi or mag-dip sa sunny side pool. Pero hindi ka nalalayo dahil may mga shower area naman dito. Hindi mo na rin kailangang magdala pa ng towels kapag magkukrus ka kasi bukod sa mga towels na nasa cabin, ay meron din mga towels na pwede mo rin gamitin dito. Sa ibang cruise ships like sa Royal Caribbean, kailangan mo pang i-present yung keycard mo bago ka makahiram ng towel. Dito is nakapatong lang yung mga towels sa mga cabinets, which is convenient kasi kukuha ka na lang, hindi ka napipila. Ang astig lang din dito guys kasi may mga pool area dito na age specific like itong Toy Story Splash Pad. Ito ay para lamang sa mga bata edad 4 years old pababa. And yung katabi naman nito na Toy Story Splash Zone ay para sa mga 5 years old pataas. Meron din ditong dalawang slides na ang tawag ay Woody and Jessie's Wild Slides. I-feature namin yung mga yan on the 3rd day. And since kita yung mga ganap sa Imagination Garden mula rito, pwede kang manood ng mga events. Yun nga lang, malayo. Kaya best seat in town talaga yung mga katulad nito na naka-concierge family stateroom with veranda. Lalo na sa stage pa naman na yan ginagawa yung Marvel Live performance. So kung gusto nyo ng ganyan, prepare kayo mga $7,000. Kaya nyo yan. We will be making a separate vlog kung magkano ba yung budget kung gustong mag-Disney cruise. Naka 50% discount kasi kami dito for 5 days 4 nights sailing.
And take note, 1.5 years ago pa namin to binook. Ganun katagal hinintay namin para sa cruise na to. So if you're planning for a Disney cruise, I suggest mag-book talaga kayo early kasi mabilis talaga siyang mapuno. So ayan, paalis na nga yung barko from the port at medyo nakakalungkot yung part na to. Bakit? Kasi mawawala na ng internet connection. Makakakonect ka kasi for free sa Disney Wi-Fi kapag nasa port pa. Pero kapag nakaalis na at nasa dagat na kayo, kailangan mo na mag-purchase ng kanilang internet package. By the way, pwede rin kayong manood dito sa kanilang outdoor cinema. The best yan, lalo na pag gabi. So, from Toy Story Place ng Deck 17 ay aakyat naman tayo ngayon ng Deck 18 kung saan siguradong mag-e-enjoy yung mga mahihilig sumakay ng rides. Dahil meron ditong 3 specialized attractions na pwede nyong sakyan. And this area is known as the Marvel Landing. First stop is the PIM Quantum Racers, where guests drive mini cars around a track. Next naman ay ang Groot Galaxy Spin, which is a family-friendly spinning ride. Dito sa first 2 attractions, ang kailangan mo lang gawin para makasakay ay pipila ka lang. No reservations needed. Usually, the best time to ride ay 5:30 PM onwards para hindi masyadong mainit. At ang isa pang reason ay kumukonti ang tao kapag gantong oras dahil yung first batch na mga magdi-dinner ay 5:45 PM. And of course, last but not the least, ang Iron Cycle Test Run, which is a record holder for being the first and longest roller coaster at sea. Kaya malaking fulfillment talaga kapag nakasakay ka dyan. Pero ang problema, hindi lahat pwede. Dahil aside from some health limitations, ay may height requirements din siya. Bawal sumakay ang mga below 120 centimeters. Pero ang pinakamatindi dyan ay kailangan mo siyang i-book. Yes po, kailangan nyo pong i-reserve yung slot sa Disney Cruise app. Pero good luck, pahirapan talaga siya at kapag lumabas yung slot ay within 1 minute ubus agad. So this time ay bumaba naman ulit kami sa Deck 17 para itry yung kanilang Unli Ice Cream. Sakto din talaga yung pagkakapwesto ng Unli Ice Cream dito kasi mainit talaga sa labas. Bukas yan 24/7 kaya good luck sa lalamunan, okay? Hinay-hinay lang. Habang ini-enjoy namin ang aming Unli Ice Cream ay pumila naman si Apple sa Pizza Planet. Plano naming bumaba sa Deck 10 Imagination Garden after kasi may meet and greet ng mga Disney characters. Kaya lang sa dami ng taong nakapila para sa Unli Pizza ay nag-umpisa na yung event. Kaya nanood na lang muna kami from the Deck 17. So ayun nga, unang lumabas si Daisy Duck followed by Chip and Dale. Sa sobrang excitement ko nga unang nabanggit Alvin and the Chipmunks. Mali pala. Maybe you're wondering, thousands yung passengers sa loob ng Disney Cruise, bakit yan lang yung nagpa-participate? Nauulit kasi yung event na yan. Kaya all you have to do is to check your Disney Cruise app kung kailan and what time yan mauulit. Next namang lumabas si Goofy na naka-meet and greet namin kanina, followed by Pluto. Thinking na baka lumabas din si Mickey at Minnie Mouse ay dali-dali na kaming bumaba sa Disney Imagination Garden sa Deck 10 and 11. And since this is a major event center sa loob ng barko, ay meron din kayong makikita ditong mga unlimited drinks. Aside from that, ay may 2 restaurants dito na i-feature namin sa next vlogs. Pero ngayon, makikijamming muna tayo sa mga Disney characters. Remember guys na i-grab yung mga gantong opportunity kasi sobrang hirap talaga magpasked ng meet and greet sa kanila. Kung nakapag Hong Kong Disneyland ka na, maaaring nakita mo na sila. Pero hindi ganito ka-interactive kagaya ng ginagawa sa Disney Cruise. Kita nyo naman, ang konti lang namin ngayon dito kaya sobrang na-enjoy namin yung moment na yan. Diyan lang yan. Ito sa kanina, pababa. One of the reasons kung bakit mas konti yung guest na nasa event ngayon ay dahil half
ng mga cruise passengers are having dinner na. Remember na kapag nag-book ka ng Disney Cruise ay papipiliin ka kagad kung anong oras mo gustong mag-dinner. 5:45 PM first batch or the 8:15 second batch. Anyway, kahit ano namang oras ang piliin mo ay siguradong wala kang mamimiss na event dahil minimum of 2 batches din yung mga important events like this. Pwede mong ulit-ulitin attendan yung mga yan eh. Pero yung rotational dinner is once lang. Nakakahil talaga siya ng inner child, guys. Imagine, yung mga cartoon characters na pinapanood mo lang dati ay nakaka-jamming mo na ngayon. By the way, itong Disney Imagination Garden serves as the center of the ship, connecting guests sa iba't ibang parte ng barko through its open-air design. May garden bar din dito kung saan pwede kayong bumili ng mga merchandise. Ipa-price reveal natin yan sa next vlog. And since we are online sellers of health products, Wi-Fi is life. Aside from that, we are also Airbnb host ng 2 condo staycation sa Tagaytay. And a freelance real estate agent din, kaya hindi kami pwedeng mawala ng Wi-Fi talaga. Kaya sa mga nagtatanong kung paano ba mag-connect sa Wi-Fi dito, ayan po, inisa-isa namin yung steps. Pero for sure, you are more interested kung magkano ba mag-connect sa Wi-Fi. Eto po, $27 siya per 24 hours if you're going to access your social media accounts, the browser, and your email. Pero kapag may video streaming na, that's $36. But wait, there's more. Pang isang gadget lang yan. Eto, trivia time guys, especially sa mga madalas maligaw sa loob ng ship. Alam nyo ba na kapag color blue ang kulay ng carpet sa cabin deck na nilalakaran nyo, you are in the forward or unahan ng ship? At kapag color red naman ang carpet, it means ikaw ay nasa bandang likuran ng barko or aft. Amazing! At eto pa, pansinin nyo yung carpet, 'di ba? May image ni Mickey Mouse. Kung saan nakaturo yung mga tenga ni Mickey Mouse, yun ay papuntang unahan ng ship. So sa ginagawa namin paglalakad ngayon, sa tingin nyo, saan kami papunta? Yes, tama. See, you're learning. Papunta kami sa bandang likuran ng ship kasi we are going against sa direction ng tenga ni Mickey Mouse. Galing no? Papunta kasi kami talaga sa Animator's Table Restaurant for our dinner na located sa pinakalikod ng Deck 9. Pagdating nga namin dun sa venue ay ang haba na ng pila. Usually ganyan naman talaga pag first dinner. But remember na hindi ito first come first serve. May specific table na allotted para sa inyo. Kaya kahit on time ka na dumating or kahit 5 minutes late, hindi ka napipila, diretso pasok ka na. I-present mo lang yung keycard mo. Iga-guide ka na ng server sa designated table nyo. At alam nyo ba na pwede nyong makita ang menu ng restaurant na kakainan nyo sa Disney app? Yes po, kaya bukod sa pinapakita nila sa menu board sa labas ng restaurant, ay makikita nyo yan lahat sa Disney app nyo. Kaya I suggest i-check nyo hours before dinner para mag-google nyo yung mga pagkain na hindi kayo familiar. Rotational dinner ang dining concept sa Disney Cruise. Kaya iba-iba ang fine dining na kakainan nyo every night. Pero ang cool part niyan, yung servers namin tonight will be the same servers na mag-a-assist sa amin in different restaurants. So sila marorotate din kasama namin. Bale, sa Disney app nyo rin malalaman kung anong mga fine dining restaurants kayo nakaschedule every night. Theme tonight, this is a Pixar animation. So for tonight, you're gonna be animator. So it's time for you to draw anything like characters, like the example in here. Whatever you want to draw it. However, don't pass the line, alright? Only inside of the blue line. So everything that you draw will come out on the screen. Alright? Surprisingly. However, please don't put some logo, symbol, words, or number. Alright? Or else they will decline. They will not show your animation. Alright? So, by the way, does anybody have any food allergy in here? None. No? We can eat everything. Anyway, please take your time because we're gonna have the service until we finish the drawing. Alright? Thank you, Aaron. You're very welcome, madam. This is a whole new experience for us kasi first time naming magpa-fine dining na kailangan mo munang mag-drawing bago kumain. I might say na this is fun kasi hindi ka maboboard while waiting for your food.
Required din kasi munang tapusin yung drawing bago nila iserve yung food. Kahit di ka marunong mag-drawing, ayos lang kasi kami wala rin kaming idea kung ano yung gagawin nila sa drawing namin. Oh, ganda naman yung seryoso. Bye na insecure. Bongis mo. Sir, papers. Alright, don't touch the water. Then atop. Since fine dining ito, matik na yan na full course meal. From appetizer, main course, and dessert. And gaya ng lagi namin sinasabi sa mga cruise vlogs namin when it comes to fine dining, you can try everything na nasa menu. Do not limit yourself. Ipakita mo yung totoong ikaw. Tuwing cruise na nga lang na kapag only fine dining, pipigilan mo pa yung sarili mo. Oh, by the way, pag may kasama kayong bata, don't forget to ask for the kids menu. They have kids options like cheeseburger, spaghetti, and pizza. Okay for me, Korean barbecue, chicken satay, Chicken satay. then wonton soup. Then for entries, makani buttered chicken. Then rosemary beef strip loin, well done. Then Hainanese chicken. Yeah. And for dessert, cookies and cream. Oh, later for dessert. Second, sir? You can get their order first. Okay. Kung ang ideas dessert. And for you? Yeah, sundae. We call it sundae, yeah? Ay, no, Okay lang. Okay lang. Makakain nun eh. May 6-7. Thanks for all the great drawings. These are just what I need to whip up a little animation magic. I'll be back later, but right now, we invite you to sit back and relax as the dining room proudly presents Your dinner. Be our guest. Be our guest. Anything else I can get you? The moment. Again? Hainanese. Anybody like Eric? Yes, ma'am. Can I try the... Ano nga? Hindi yan, sabi ko ba? Ayun, nandun sa'yo? Wala pa. Ayun. Lapit na. Ayun. Yung pala ako. Hindi ko Oo, nakita. diba ang saya? Ngayon lang kami nag-fine dining, natawa kami ng tawa. Kaya when it comes to experience, best itong Animator's Table na fine dining restaurant ng Disney Cruise. Tapos may pa-magic pa yung Indonesian server namin, di ba? Masayang experience din na meron kaming kakwentuhang mga Pinoy during dinner. After naming mabusog ay dumiretso na kami sa Deck 5 midship sa World of Disney. At pagdating nga namin doon, parehong shops may pila. Pero expected talaga yan kapag first time nag-open yung mga shops during the cruise. Though saglit lang naman yung waiting time. Kung ayaw mo naman pumila, pwede naman on the second or succeeding days ka pumunta. Magkano yan? Hindi ko na. Oh my Walang gosh. price? Ay, 920 US to
Sige, kung may magustuhan kayo. Uy, ganda nito. May mga post kasi na kesyo kailangan mo nang bumili on the first night kasi mawawala na raw yun kinabukasan. Pero during the entire cruise naman, napansin namin na marami pa rin silang stocks. And legit guys, na yung mga merchandise na pwede mong orderin sa Disney Cruise app before the cruise, wala dito. Multiply mo sa 60 pesos. Ano ba 50 pesos? Ano yan SGD yan So meaning, exclusive lang talaga yung mga merchandise na yun sa Disney Cruise app. And by the way mga ka-Team Apron, we have a separate vlog featuring all the souvenirs being sold here sa World of Disney na kasama yung mga presyo nila. O diba? Para kapag may item kang nagustuhan mula sa napanood mong video, ay mapagandaan at maisama nyo sa budget kapag kayo naman yung nag-cruise. Napansin nyo naman, hindi biro ang presyuhan dito, lalo na US dollar ang currency. Kalau pertama aja yang free. Orang-orang pada mau beli. Go ahead, sorry, hello. What are you even? It's my ball. You broke it. Hanap ka, mamaya yung gustuhan ko. Sorry. Daddy, yung mag na nabili ko. Bakit? Nakita ko yung mag dito. Ay, ko mo. Oh, may napili na ba kayo? Grabe, no? Ang dami. Partida sa dalawang shops pa lang yang mga yan. May mga ibang shops pa dito na ibang items din naman yung mga binibenta. And kung napansin nyo, yung mga bars and lounges na previously binisita natin ay may mga merchandise din na binibenta doon. Kung babudgetan mo lang talaga, ay ewan ko na lang kung hindi pa mag-heal ng todo yung inner child mo. Pero guys remember, kaskas responsibly. Makikita nyo rin sa Disney Cruise app kung anong oras mag-open and mag-close yung mga shops. And by the way guys, if ever hindi ka nag-avail ng Wi-Fi, ma-access mo pa rin yung Disney Cruise app. Aside from that, you can also use the text messaging services ng WhatsApp and iMessage. Yes po. Hindi ka nga lang makakapag-view and send ng photo or videos unless mag-a-avail ka ng Wi-Fi. Ano ba yan? Pan-display lang siya. Kasi gusto ko yung Mag. Ayan. tsaka mag. Ito. Maganda nga siya.
sa collection natin. And after that ay we decided nang umakyat sa aming cabin dahil ang dami na pala naming nagawa for day 1 and naalala namin na hindi pa pala kami nag-unpack ng aming mga luggages. So with that, maraming salamat mga ka-Team Apron sa pagtutok sa amin. If you have questions, comment down below at sasagutin natin yan sa next Disney Cruise vlogs namin. So paano? Kita-kits tayo on our day 2 to day 5 dito sa Disney Cruise Adventure.